That is the preaching of God's Word. Hope and pray na kitandam na sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhin na Diyos o sa walilangan pa ang ginahangyo atong pastor to preach to us the Word of God. Thank you, Brother Ferno, sa introduction. And by this time, mga kaigsuonan, I hope that you have your Bibles with you. Okay, na may mga Bible ang tanan? Amen. So, kindly please raise your Bibles daw. Kung ako makita inyong mga Bibles. Okay? So, amen. So, we will, don't forget, no? Napatay, duha ka mong Bible dito. So, the first people who will bring 5 first-time visitors sa atong services, even if it is from the children's department until the adult. So, 5 first-time visitors. Ang pinakauna nga matalag 5 first-time visitors na mo'y free Bible. Okay, so we will be giving you free Bible, mga kaigsoon. It is large print. So, large print. Dili ka magamay siya, pero dili ka magbasa kay large print siya. So, nindot siya nga Bible gamiton for soul winning or for church services. Sa pagpangwali. Kay kaniya ko ang Bible. Actually, mas dako ni siya, pero mas dako ni litra. Kaning Bible mga kaigsunan. So, nindot siya nga Bible. So, I hope that you would be willing to pray more, that God would use you to bring more souls and visitors sa atong simbahan. The first person to bring 5 visitors, then you will have a free Bible mga kaigsunan. Okay? So, I am planning to add more ani kung gitawag nga naay makadala. So, I planning to add more. So, naay mga atong mga kaigsunan diri no, naay mga kulang 3, kulang 2 ka mga visitors. So, continue to pray to bring more visitors in our church mga kaigsunan. So, wailangan akong gihangyo tanan to please open your Bibles with me in the book of Second Chronicles, sorry for that, Second Corinthians, sorry for that, Second Corinthians chapter 12. And if you're there, can I hear aloud? Amen? Amen. And salamat sa inyong loud amen. No? Pagbarog palihog, manindog ta mga kaigsuonan to read and give reverence sa pulong sa ato ang Ginoo atong pagbasa. Atong basahon ang verses 1 down to verse 13 sa chapter 12 in the Second Corinthians. And please follow me with your eyes. The Bible says, "It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into the paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for man to utter." So, notice ang paradise mga kaibigan ito nasa taas. In the book of Luke chapter 16, ang paradise in front of Hades pa. But karon, Christ is already risen. The paradise is found in heaven. Caught up na, langit na, taas na. Verse 5, "Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Unless I should be exalted above measure, to the abundance of the revelation there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he saith unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak,
then am I strong. I have become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostle, though I be nothing. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. For what is it wherein ye were inferior to other churches? Except it be that I myself was not burdensome to you. Forgive me this wrong. Let's pray. Father in heaven, salamat sa imong kaayo, Ginoong Dios, naghatag ka namo. Thank you, Lord, for allowing us to hear your message karon. Lord, if you will be standing before us today para among madungog ang imong tingog, Ginoong Dios, I would sit down and listen, Lord. But Lord, you have allowed me to stand before your people. Alang sa pagwali sa imong pulong, Ginoo, do I not worthy. So Amahan, for your people's sake, and for Christ's sake, I pray that you'd empower this person in front of these people na mahimong masaysay mong pulong, Lord, in a very special manner. Na masabtan nila, Ginoong Diyos, and there will be changes sa ilang mga kinabuhi, Lord, not because of the preacher, but because of the message from you. Salamat, Ginoo, kay mutubag ka, Amahan. Una nimong baguhon, Lord, ang imong sulugon. So I pray, Lord, na you'd allow us, the workers of this church, to live according to our message and to be an example sa mga katauhan sa palibot. I pray that you'd bless this church, Ginoong Diyos, and bless our prayer meeting tonight, that our prayers and cries will be heard, and I know that you will hear, answer it in a very special way. In Jesus' name, Amen. Palihog mong lingkod katanan. I would like to entitle the message this evening, mga kaigsunan, with a title commonly na ginagamit when people talks about this text. Stronger in weakness. Stronger in weakness. Kusgan. Mas kusgan sa panahon sa kaluyahon. Mas kusgan sa panahon sa kaluyahon. One of the best verse that I clung to when I began studying the Bible is in our text in verse 10. In verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, kay yun niya dere, for when I am weak, then am I strong. I like that. But the problem is, I totally misunderstood it and applied this verse to my life in the wrong context. Tonight, we shall look at why did Paul say all these things. Anong iya mo rin nasulti? Anong nakaingon man siya nga, when I am weak, then I am strong. Unsa man ang ginapanghawakan ni Paul? Unsa rin hitabo? Anong iyan yung nasulti? Now, the context of it is from chapter 11, actually from chapter 10, pag yun ito magsugod ko imong tanahon, mga kaigsuunan. Tanahon mo ang context ni ini. And it's all about boasting. Boasting. Mura bitaw si Paul, kung sa ato apang pinulungan, nang hinambog siya. Ano hinambog man si Paul? Kaya napugos siya pang hinambog. Sumala pa niya sa verse 11, I am become full in glorying. Nabuang ko ang pagpahinambog. Ano pa ni Paul? You have compelled me. Gipugos ko ninyo. Sumala pa ni Paul. Gipugos ko ninyo ang mga hinambog. Sumala pa ni Paul sa mga taga-Corinth. Why? Because there are a lot of people in Corinth nga nanangil kang Paul. Ay, kana si Paul, di mo na kamalumuwali. Kana si Paul, wala man ayong kagway, pati mo nagdaong. Actually, gibutang din na rin. You see, dili man na kaya-ayag dagway si Paul. Dili man siya maayo manulti. Di man na maayo muwali si Paul. Si Paul, kay wala na ayaw nga preacher, ano man, kay dili man mo dawat og kwan. Dili mo dawat og support gikan sa ato. You see? Mo pa itaw na sa verse 13 mga kaigsunan ng ni Paul, for what is it wherein you were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you.
forgive me this wrong. Ingon pa ni Paul, kung nalaman ko'y sayop sa inyo ha, ang akong sayop, nawa kumidawat sa inyo ha, mga support for me. And why is that? Wala na gitawat ni Paul because in this place, mga kaigsuonan, there are a lot of traveling philosophers nga mo istorya sila sa mga tao o niya ang mga tao bubayan sa ila. Mura bitaw gihimo lang entertainment sa una ang mga philosophers. And Paul don't want to be like those people. Kaya dili man baligya ang gitawag nga pagwalis pulong sa Ginoo. Ang giingon ni Paul in verse 14, behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you. Hindi kaya pong kumangayon ninyo. Sumala pa ni Paul. Why? For I seek not yours, but you. Wala na akong gitinguha kung unsa ang naa ninyo, ang akong gitinguha kamo. I hope mga kaigsunan, all pastors are like that. Dili kwartas mga tao ang ilang giapas. Apan ang kaayuhan sa mga katawhan, mga kaigsunan. And that is Paul. Munang gibuhat ni Paul, mga igsuon. Now if you would try to look at chapter 11, look at the boastings. Boastings ni Apostle Paul. Tunawin mo mga kaigsunan, verse 16, I say, 11:16, Bible says, I say again, let no man think me a fool. If otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little. Pag inambo ko kamay, so pa ni Paul. That which I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting. Inambo ko kamay. Ano mang inambok man kamay ni Paul? Tungod lagi, kay gibaliit siya. Tungod lagi, kay giyunahuna sa mga katawhan, nga dili siya tinuod nga apostoles. And the Apostle Paul wanted to say it to prove to them that he is a real apostle. Kaya ang gibuhat sa mga tao, look at this. Kung tanawin mo ang verse 11 sa chapter 12, I am become a fool in glorying. Ye have compelled me. Nahimo kong buwang-buwang sa akong pagpahinambog. Pero gipugos ko ninyo ano man, look at this. For I ought to have been commended of you. Kay kamo unta ang manghinambog sa ako, yung panipon. Pero wala niya gibuhat, you have done the opposite. Ang ilang church planter na si Paul, mga kaigsuonan, imbis sila ang gitawag ng muhatag, mga kaigsuonan, o commendation kang Paul, sila na noon ang nimaliit kang Paul. Sa Paul wanted to prove his apostleship. Mauna ang ipakita niya ang iyang mga kahago, iyang mga gibuhat, alang sa buluhaton sa Ginoo. Read verse 16 sa chapter 11. Paingon sa verse 33. Look at all, read all that. Ang mga paglatigo sa iya ha, ang mga pagkulata sa iya ha, ang mga barko mo yang sakyan nga nangaunlod tungod sa pangalagad sa Ginoo, ang iyang mga pagtago-tago, ang iyang mga kagutom, ang iyang mga pag-antos, iyang gilisatan diha. Nga ako basahan to save time. Verse 16 to 33. You read it yourself. Apil tong gipanaog taon just basket, mga kaigsuonan. Kay para makasibat siya. It's listed here actually in verse 33. So, Apostle Paul is telling them that he's a real deal. Pero dito niya gusto i-share. Di niya gusto isulti. Kay murag nahulog siya ng bugiro. Pero, napugos siya to prove that he is a real apostle. Sometimes mga kaigsuonan, mapugos kag sulti sa imong mga achievement if you are compelled to by someone. You see? But mga kaigsuonan, no? One thing I notice. Try to tell your achievement to someone. And through their reaction, imong makita o tinuod ba sila mahigugman nimo o wala. You see? You know? Pag naitaw mo doon sa kuha, and that person I really love, ay, abi ni mo pastor, ay, mo niya nahitabo sa kuha, naangko na ko ni, nakapalit ko gwapo nga sakyanan, ay, nakatukod kong balay, salamat, bla bla bla, na-achievement niya, sabi niya sa kuha. If I really love that person, I will be very, very happy. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Nakabuot ni mo na. Pero, pag ang tao, ganahin ni mo, sulti si mo achievement. Uyawan ni mo, no?
Pagkalikod mo, ay, bigiro kayo. Hambog-hambog reagi yan yun siya. You see, just try to, if you wanted to ruin relationships, if you wanted to try to ruin relationships to people, with people, try to say, tell them your achievement. Tell them how good you are. Tell them the things that you have done. Tingala ka. Na mga tao, hindi ka nagpanginaw ni mo. Amo itong mga tao na envy. Hindi ka nahanin mo. You see? But mga kaigsunan, it's not healthy to do it. But sometimes, makaingon ko it's good to know who is genuine. Kinsa mo gitawag nga gitawag love o concern sa imo because we wanted to see people successful if we love them. You see? As for me, para sa ako ang mga igsuon, akong ginaingon sa ilang, mas gusto na ako, mas mo asinso mo. Mahimo mong gitawag nga pwede niyang datua, I am willing to remain as what am I in terms of wealth, tanti ka mo. You see? Why? Because I love them. You see? So mga kaigsuunan, muna gibot ni Paul. Now, look at this. Sa verse 1, chapter 12, gayon ni Paul, it is not expedient for me, doubtless, to glory. Tanawa, kasi meaning ani. Dili, yun unta ni, angayan sa ako, ang maginambog. Paul, ano yun yan? It is not expedient. Unta ni, angayan. Unta ni, pwede. Pero, I will come to visions and revelations of the Lord. Ako na yung istorya sa i-share na ako ninyo. Pero, si Paul mga kaigsunan, atong makita nga kuan nga yung outside yung kawalingon ba? I know a man, third person ang yang gigamit. Okay? Third person pronoun. I know a man 14 years ago. So, murag 7 years after sa iyahang kaluwasan. 14 years ago. Nga, so wala pa niya. Niya daw sa third heaven, whether in the body, I know. Ang ginoon na kabalo, I don't know. Yun pa niya. So, meaning mga kaigsunan, no? Kasi Paul, yun pa niya, whether in the body or not, meaning, nakakasi mong lawas o wala, you can hear and you can see. Okay? May implication siyang ginayon. Now, ato makita mga kaigsunan, and he saw heaven. So, ato makita nga si Apostle Paul nakadtog langit. So, travel to heaven. So, mga kaigsunan, it is true that there are people who travel to heaven. Nibalik, and Paul is one of them. So, na yung mga tao nga niyadtog langit, nibalik, Paul is one of them. Pero ang problema lang mga kaigsunan, sa atong panahon karon, there are people who tell a story nga niadto sila langit, o yung nakita ng langit, pagbalik nila sa kalibutan, sige hinambog. Muli langit. Si Apostle Paul, sabi ang gingon, and I heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Uy, awa. You see? Inangutahan na sa ako ba, Pastor, unsa man ang unlawful things to utter nga dadunggan ni Paul? Bawal na istorya. Pangutahan na niyo sa ako. Ay, pangutahan na sa ako. Kaya saan pagkabalo ko, din ako ikunin mo, bawal. Unlawful for man to utter. You see? So, ato makita mga kaigsunan that si Apostle Paul, wala na ibang hinambog. Nga nakadto sa langit. Actually, ang iyang glorying diri mga kaigsunan sa chapter 12 is not this nga nakadto sa langit. This is not the glorying. Ano tanawon karon unya kung unsa ning glorying nga iyang ginaingon. Pero not this. Wala na ibang hinambog nga saka sa langit dili ni mao. Iya lang ning gidasulti. Because of something. Ito tanawon niya mga kaigsunan. Unsa to? Okay? Now, karon ang Ginoo mga kaigsunan, si Apostle Paul, di ba, kaya nakasaka sa langit? Unsa may tendency? Mangutahan ako sa inyo ha. Unsay tendency karon? Si Apostle Paul with all the experiences, iyang kaagi pagka-save niya, katong pagukod-gukod sa mga Hudiyo sa iya, paglatigo sa iya 39 stripes, save 1, at 40 stripes save 1, 39 lang. Kaya wala, hihimog 40, kaya mahadlok ang mga Hudiyo, himula 40. Kaya kung musubra ka 40, kung himog mo 41, ikaw po natiguhon. Mauna nga 39 na lang paglatigo. Nakatu makitaan, all the voyages, all the experiences,
apil na yung iyang pagkatong langit. Mga kaigsunan, Apostle Paul put himself away from it. Kaya di siya gusto manghinambog, himo niyang third person pronoun. You see? Kaya naman, kaya parang ma-away sa iyang attention. Ayaw ko sa manghinambog yun. Pero siya ning tao nga nitong langit. And what will be the implications mga kaigsunan with all the experiences? Mahimo siya ng bugiro. You see? And God don't want Paul to be boastful. So, unsaon man ni Paul karon, ma-understand nga mahimo siyang stronger in weakness. God must discipline him. You see? Disiplinahon sa Ginoo si Paul, mga kaigsunan. Number 1, hindi na ako maglangan pa. Sa atong unang punto sa tuwang pag-isikutan karon mga kaigsunan. In order to teach Paul to be stronger in weakness, God must discipline him. In order for Paul to be stronger in weakness, God must discipline him. Di ba again? Atong makitaan mga kaigsunan, nga ang iyang gamit nga boastings is, kuana, iyang gamit sayahang gitawag nga experience is third person. Nga naman, putting himself outside the picture. Kay para ang tanang glory na sa Ginoo. Kaya nga naman, nakalearn na siya aning panahon na pagsulat niya. Pagsulat niya aning panahon na, nakalearn na siya how to humble himself. Kasi kaya, human naman na yung event. Yan lang man na yung gina-reiterate. Yan naman na yung gina-storya. So, human na yung event. Meaning, at this time, nakalearn na siya. So, yan ang gina-outside ang niyang kaugalingon. Di na siya gusto manghinambog mga kaigsuunan. Kaya disiplina siya sa Ginoo. Unsa man ang pagdisiplina sa Ginoo sa iyang mga kaigsuunan. God allowed him sa verse 7, unless I should be exalted above measure, base on niya og mahimo kong exalted above measure, through the abundance of the revelation, there was given to me a what? Thorn in the flesh. So God allowed him to receive a thorn of the flesh from the messenger of Satan. Nga naman, to discipline him, mga kaigsunan. See? Para madisiplina siya. Di siya manghinambog, makalearn siya o paubos mga igsuon. Dagan na mo tanaw, saan yung thorn in the flesh? Recently, I realized na di ako angay pang mo study kung unsa ning thorn of the flesh. That is what I realized. Nga naman, wala, gimension sa Ginoo unsa ni. Kabalo kang ano? Pananglitan, gimension sa Ginoo unsa ni. Na nag-ingon, epilepsy daw ni. Na nag-ingon, katong sa mata daw nga, itong sakit sa mata nga, hindi nakakita. Na-ingon, ang iya daw kabatignaw, tinuod. Ang iya daw kabatignaw. Ngayon, nag-ingon. You see? Napoy nag-ingon mga kaigsunan, nga katong, sa ingon niya, katong epilepsy, nag-ingon nga, kada daw tawag ng laman, napoy nag-ingon nga, kanang iyang mga kauban, hinana daw nga mga problema. But God didn't mention it. Nga naman, kay akong gini-realize, pananglitan karon, ang kanay nga sakit ni Paul is, nato, malaria, kaya namin nag-ingon nga malaria daw ni. Malaria. Sa ato pa, tanang mga taong Kristohanon nga magka-malaria, karon may mga bugiro. Nga naman, parihaming Paul. Ang kaagi sa greatest Christian ever lived, ako pong nagyan, parihaming Paul. So, may mga bugiro. Mo nang wagi mention sa Ginoo kung unsa yung sakita. Kay kuntop sa kaparihan Paul nga makaagi ani nga sakit mahimong ang bugiro. So kung ana ko na realize ko nga bantaw siguro nga wagi dimension sa Ginoo unsang klase specific nga sakit. Ingon lang niya thorn of the flesh. You see? And di po ta pwede maingon nga ay nagsakit ko. Unsa may sakit? Mo na gid niya akong thorn of the flesh akong sakit. Di ba ka pwede maingon na? Nga naman. If you would say that that is your thorn of the flesh, you must believe na rin na ayuhon sa Ginoo. Kaya si Apostle Paul, wamang kita, wamang giayos Ginoo. You see? So, hindi ka pwede mo yung na. Ay na, ako'y laban sa ulo mo ni ako thorn of the flesh. Tinakayos Ginoo, tagam ka. Tagam ka. You see? So I cannot say mga kaigsunan that is the thorn of the flesh. We don't know. Maybe you have one, I don't know. Ginauray na kabalo mga kaigsunan. You see? But, mutanang sa inyo gito bagpas Ginoo yang pagampo wala.
that in our prayer, no is also an answer of God. You see? We sometimes think that kung wala po ta dili tubagon sa Ginoo, we think na wala tubagon ng Ginoo when He says no. No is also an answer. You see? We don't mean no reaction. No is also an answer, mga kaigsunan. Listen carefully, kung nakita nimong anak, 3 years old, mangulam sa imuha o samurai. Makita ko atong samurai ni Papa nga, hulam ko nga. Pinsing-pinsing ko. And your mama say, no. Pa, hulam ko anang kuan babi, kanang sundang pa, hain kayo, hulam ko anak pa. Mga anak 5 years old. Ano man, tigbasan na ko ang silingan. And your mama will say, no. No. No, mga kaigsunan. Tama ba ang tubag sa amahan? Yes. Kaya nga naman, that child could hurt others, or worse, that child could hurt himself. So the answer is right, no. So mga kaigsunan, when God says no to our prayers, then that answer is right. Salamat Ginoo, nagno ka. Nga naman, di kung imo nang gihatag sa ko Ginoo, I could be destroyed, or I could destroy others. So, thank the Lord. Thank you Lord, because He said no. So mga kaigsunan, ang ato ang Papa sa langit, dili siya lulo. Kaya ang lulo bitaw kay, sabi ng lulo bitaw kay indulgent kayo. Ay, bahalag kami tambling ka diya. He's a father. So, pinahon ka niya. You see? Ano mga kaigsunan? Then God allowed Apostle Paul to suffer. You know, one of the most painful thing sa kinabuhi ni Paul, di ba sa verse 8, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Hangyo sa Ginoo. Thrice yun, Lord, pinikuhaon ni Ginoo. But God said no. Mga kaigsunan, ang pinakasakit, daghang mga tao nag-ampuan ni Paul na ayo. Pero pag ampo na siyang kagalingon, wasa na ayo. Diba sakit? Panalitan, mananambal ka. Maayo ni mo ang kanang mga tao ngayong tambaran, pero imong kagalingon ninyo maayo. Diba sakit? So Paul, remain humble. Nga naman, kay, kung maayo niya ayang kagalingon, kanang bilib sa tao iya. Kuyawang pabluy. Nambalik kayo. Pero kay di man niya maayo iyang kagalingon, nagpasabot nga dili siya ang kaayo. Ang Ginoo mo'y kaayo. You see? So mga kaigsunan, sometimes we pray for people and God answers our prayer for them. But sadly, when we pray for ourselves and God answers no to our prayers for ourselves, mauna nga pagpaampo sa uban. Para tubagog iya sa Ginoo. Bitaw. So, importante kay prayer meeting, no? Kaya para tubagon sa Ginoo, bitaw. But higalig, so God will say, yes, it is right for you. Now, ato makita mga kaigsuonan, pinaagyan ng mga kasakit ni Apostle Paul, mga kaigsuonan. Si Apostle Paul, wala sa ikapanginambong. Paul cannot allow himself to boast na. Nga naman, kasi siya mismo na siya ipag-antos. Gidisiplina siya sa Ginoo. Di ba, nisaka sa langit? Pero pag naok niya, gibundak siya sa Ginoo. You see? Nga naman. Di ba, ikaw makasakag langit, ay grabe na. Kuyaw ka na. Pero pag naok, gibundak siya sa Ginoo. Kinsa may gusto mo sila langit karon? Gusto mo tanaw langit? Kinsa man sa inyo Lord, patanawa kong langit, Ginoo. Gusto ko makakita, Ginoo. Kinsa may kampo yun, ha? Kaya tabangan na magampo. Kapag naog, bundak mo sa Ginoo. Parang nga naman, anong hinambo? Nawas Paul. Di pasaka lagi langit, pero gibundak sa Ginoo. Tuwa siya kapag hinambo, ron. So mga kaigsunan, great revelations, great na mga obligations from God means great responsibility. Amen. Great humbleness. Humbleness. So kanina pag-antos ni Paul, no? Kaya ito lang ganing, isa lang ito gabi, no? Isa lang kagabi. Ito pasakit na itong Sunday night.
Isa kagabi lang, hangtod Monday. Ako ang kama. Naunsa naman ako ginabuhin mo. Mapiyong ko. Gitawag, di naman ko ka. Mura matuyo kong kalibutan, di ko katulog. Gikan sa gabi, hangtod, nagbuntag, ako tulogin. Nakatulog siguro ko hapon na sa Monday. Kay, di ko katulogin. Kaya pag mukhawan ko, inom og tubig, isukan ako tanan. Gamay tubig, isukan ako tanan. Ang ibot na ko, Lord, patay kong patay. Way inom ay tubig, way kananay. Ako ni kaon. Tingala ko nga. Ano sa man yung Ginoo nga? May patay kong patay. Ay, baka ayun. Naarang-arang mo na akong ibati naman. Ako ni kaon, ako na inom tubig. Kuyawa, gano'n eh. Bahala namin yung bago sa karin natin. Binuang lang ikaw. So ako makita mga kaigsunan na katapon lang gani. Ikapoy na ako. Kapoy yung magsakit. Hindi ko kapoy yung magsakit. You see? Na ito makita mga kaigsunan that by the grace of God, grasya na gano'n ginutanan. Grasya sa ginutanan mga kaigsunan. So God will discipline us. So number 2, ako maglangan pa. So God disciplined him in order for him to realize kung unsa ning stronger in weakness. Kay tanawa, example lang mga kaigsunan, pananglitan karon. As we go on sa point number 2. It is part of the point number 2. So number 2, God wants to teach him that he is not the hero of his own faith. Very, very important. God wants to teach him that he is not the hero of his own faith. Very, very important mga kaigsunan. It means it's not our effort, trying to be better. It's not our good deeds. It's not our trying hard, our working hard. I have told you, don't work hard. Work joyfully. It is the strength of God na gihatag sa iya. Gidisiplin naman sa Ginoo. Di ba pwede siya manginambok? Kuyaw ko matao. Ay, grabe kong nagian. Pila ka buk bagyo akong ginahutayan. Pila ka buk natigo. Tanawa akong palit. Tanawa ninyo. Pwede siya bukas. Tanawa akong palit. Tanawa. Kuyaw akong palit. So, mga tao, tanawa siya Paul. Kabalo mo sa una, ni ato kong langit. Wala si Paul. Pero kabalo ka ni Paul. Kabalo mo nga nung wala ito niya gi-share. Nga, giingon gud niya nga, first person nga, I go to heaven. Tanawa ganyan. Gitubag sa gito, lintan ako sugdi sa inyo ganina. Tanawa ganyan mga kaigsunan ang verse 6. Tanawa. For though I would desire to glory, I shall not be a fool. Kung hinambog ko, dili ko may mong buwag kay tinuod man, sumala pa ni Paul. For I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he, what? Seeth me to be, or that he heareth of me. So wala ito, kitang hinambog ni Paul ng ano man, wala'y witness. Wala nakapamatuod. You see, and lest na ay mga tao nga maghuna-huna sa iya, nga labaw kung kinsa-gin siya. You see? That's why bitaw no nga delikado kay na. Mabitaw na nga dito magpalabig pag hinambog. Kaya even in our church, even sa inyong pastor. You see? I have heard people kaniyadto nga nami basta kay di na ko sawat kinsa nami kauban nga ana siya hala mo din na si Pastor Kuan, si Pastor Suanso. Ngano day Brad? Mo na siya di ay. Lahi kita ko expectation sa iya. Abi na ko ganang kuyaw gid siya nga broadband gyud kaayo. Kaya naman day Brad, lahi mo ako nadunggan may tungod sa iya. You see? So mga kaigsunan, people can think highly of someone because of the words from you. Sobraan. Kasi pananglitan karon mo ana mo ay kato si Pastor James no, kuyaw ito. Wanto siya kanan, kuyaw to moali. And people will listen. And kuyaw, kinsa ka Pastor James, sabi na siya ka kuan. Kadto sa makala mo pinsa yung pastor. Mo rin as Pastor James. Di man ka moali. Wrong pronunciation pagid. Basing na yung mga ano mawawanta. So ay na po ayun yung isurvey yung pastor. Chismis man galing yung katudawtan na. Ay na itong maayaw kay maulaw ta. You see? So atong nakita mga kaigsunan na si Paul hindi siya manghambog.
Dito niya nakita itong mga kakuyaw niya. Ba't mga kaigsunan, pananglitan ka ron? Kung mo'y nambog yun si Paul, tanawa ko ninyo, tanawa ko mga agis na tigo, mauna dagang kayo. Di ba, Jesus Christ, kay kapila to, ako at dagang ko sa katulong pa yun. Thrice. Pila ka mo, akong pali ito nalululis bangka, grabe yan. Masakay ko sa basket, ipamagi ato. Sibat ko, ako yapay. Kunya, paghuman mga kaigsunan, successful ang ministry ni Paul. Unsay sultis mga tao, kuyaw, nasagot. Tanawas Polo, pagkagig na sa iyong ministry, ano man, kuyaw, nasagot. Awan ang glory. Paul, kasi may maya. Si Paul. Pero kay gibundak na sa Ginoo. Gialaw man sa Ginoo nga na-turn of the flesh. O ginuod ka na ng ipangingon sa mga scholars. Na si Paul, batignaw. Si Paul, may malaria. Si Paul, ni epilepsy. Si Paul, grabe kayo. Ang ilang mga ginaingon, tinuod ko tanan, pangitan, grabe turn of the flesh ni Paul, gaan ko si Paul. Anong mga tao, kuyawas, Ginoo, no? Tanawa ko ng tawahan na, oh. Dili man na siya murag maayo kaayo, pero gigamit sa Ginoo, grabe, paggamit sa Ginoo saya. Ang imaya, sa Ginoo. You see? So mga kaigsunan, no, kung gamitin ka sa Ginoo, ibundak ka na sa Ginoo. And that's true. Dumukon ka na niya. I-build ka niya usap kung saan gusto niya mapurma mo. It means it's painful to serve the Lord. There will be times na you will doubt yourself. So, tama ba niya akong gibuhat? Anong naaman ko din mga lagad sa Ginoo? Kaluya-luya man ako. Magkasala man ko. Si Pastor James, sigwali about holiness. Sigwali about serving the Lord. Pero unsa man ako ikalagad niya? May wala ko na makaya. And you will doubt yourself. But mga kaigsunan, you doubt yourself, you feel that you are weak and God can use you mightily. Because when you are weak, you can be stronger. Because you are not the hero of your own faith. Dili ka gitawag na maayo. Dili ka gitawag na nakalahutay because you are faithful, because you have done good, but because your God is good. Ay, grasya ang Ginoo sa imong ginabuhi, mga kaigsunan. Kaya grasya sa Ginoo. You see? So when people are strong and they're used by God, nasa ilang maya. But when they become weak, very, very weak, makakataw ko, kuyawan niya, no? Nabuhat na niya. Di ko katuuhay. Ay, ang Ginoo ginaguban sa iya. Ang himaya na sa Ginoo. So we must not forget that we are not perfect. Ito mga perfecto ng mga tao. And we are surrounded by imperfect people. Therefore, we must not expect smooth sailing with others. Diba? Sa diha nga magbinyo ka, dili ka perfecto, imong bana dili pod perfecto. Ano mag-expect man ka mag-perfecto nga pagpuyo? Dili ka perfecto yung pagpuyo. You see? Ikaw inahan, dili ka perfecto, imong anak dili na perfecto. Ano mag-expect man ka perfecto nga panimalay? Dili ka perfecto nga panimalay. Ikaw dili perfecto, imong boss dili perfecto. Ano mag-expect man ka perfecto nga trabaho? You see? So mga kaigsunan, ang nakanindot lang, when there is the strength and grace of God sa imong kinabuhi, bisan dili ka perfecto, dili la perfecto, mulahutay gyapon ka ug makapot nimo ang success. Why? Because it's not because of you, it's because of God who will provide you grace and strength. No, nga mohatag sa imong kusog mga kaigsunan. So I hope na dili ta ma-discourage because of imperfect relationships. Dili ta ma-discourage because of imperfect work nature or work sa environment. Dili na ta ma-discourage because of imperfect school, imperfect family, imperfect church even. Because we are not perfect. Hindi mo ta perfecto. We will not expect perfect things. But mga kaigsunan, we expect the grace of God and His strength to sustain us. Mga tabang sa tuwa, nga maluhotay ta mga kaigsunan. Let's remove the idea that pastors, song leaders, Sunday school teachers, singers,
soul winners must be perfect people. Dili na perfecto nga mga tao. You see? Dili pasabot mga kaigsunan nga Sunday school teacher ka dapat perfecto ka. Dili pasabot nga kung pastor ka dapat perfecto ka. Dili dapat nga singer ka sa choir dapat perfecto ka mga kaigsunan. No. Say tawag sa kwan gani, say tawag sa simbahan gani, hospital for ang simbahan. So kinsa man ang pinaka nanginahanglan og simbahan? Kinsa may pinaka nanginahanglan og hospital? Ang pinaka grabe og sakit. So kinsa may pinaka grabe sala sa inyo? Mo to'y mas nanginahanglan simbahan. You see? So ato makita mga kaigsuonan. You don't have to be perfect to be a Sunday school teacher. Kaya kung perfect mga tao, tarong, walay sala mga tao, huwag mabilin. Wala may pastor ko lang. And I believe that Brother Fairlo would be honest. Wala na mag-Sunday school teacher ka rin. Even ng Bileta, no? Sister Joy will be honest. Hindi na po sila matutulog mga bata. Kung perfect pa ang ipangita. At mga kaigsunan, we are in the church because we are not perfect. We wanted to be saved. We wanted God to bless us and to strengthen us, to give us help mga kaigsunan. Why? Because we are not the hero of our own faith. We run to God and ask for help. Matabang tas Ginoo. You see? So mga kaigsunan, I hope with the grace of God, ato makitaan po ang kahimtang ni Apostle Paul. Ano sa Apostle Paul, tama ba yun? Dili niya ako ang kusog. Dili ito na ako magpaningkamot. Tungkol din kaya yung sa verse 9, yung pa ni Jesus Christ ay, di ba naka-red letter sa inyong mga Bible? Naka-red letter? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Igo na kung grasya sa inyo. Ang ako ang kusog, mahimong perfecto, tiunay, hamtong sa kaluyahon. You see? So mga kaigsunan, I hope by the grace of God na we are willing to be helped by the Lord. Kay dili man ta perfecto. Luya man ta. But kani nga kaluyahon mga kaigsunan, pwede na mahimong kusog. Kaya nga naman, last point, number 3. God is more willing to use people who recognize their weakness. Again, God is more willing to use people who recognize their weakness. So mga kaigsunan, kinahanglan kita, kabalita mo ang kunog mali. Sorry na kayo ko. Ano si Paul, nagpasaylo? Verse 13, last part, forgive me this wrong. Even the great Apostle Paul, gikan siyang panghinambog. Nasa pasaylo. You see? So, dili pwede mga kaigsunan ang pastor, ang leader sa simbahan, na dili kabalo mo angkon sa ihang mali. Kinahanglan kabalo bita mo ang gustong mali. And remember this, pagkahuman ni mo angkon sa imuhang mali, dapat ipakita kung di mo pinaagi sa imong action nga giangkon nimo imong mali. Because I know a lot of people, mga kaigsuunan, ingon, sorry good, sayop ko. Pero ugbat nakapansin nun. Di nakatinggan magkauman. Tama ba na nga pag-angkon sa mali? Di ba? Sorry good. Ako na lagi sayop. Namali na ko. Parang mga ano lang parang mga girlfriend lang Kasi, ako lagi sayop. Ako lagi mali. Pero di nakatinggan. It's not how we accept mistakes. You see? Anak ko, parang ako pastor karon. Kanya pagkahuman, i-confront ko ninyo sa church. Anak ko'y mali. Because kamo nga church, nakita ninyo nga nagkamali ko. Kanya pagkahuman, ano ko sa tubangan na yung church. Sorry church, realize na ako church nga nagkamali gud ko. Ako yan ko. Pagka sa Domingo, na yung mga tao simbahan karon. Na ang pastor, ilangan na. Tama ba na? Di ba dili? You see? It's not recognizing your weakness. When you recognize your weakness, you are willing
to ask forgiveness and act accordingly. Nakuha ba ninyo? It's very, very important principle, mga kaigsunan. Now, ato makita. A person who recognizes his weakness will run to God for help because he knows he needs it. Kaluya gid kay ko, kabalo gid ko ani Ginoo muna, nga mudagan na gid ko sa imong Ginoo. As a result, Paul accomplished more. Mas dagko ang nakabuot ni Paul, mga kaigsuonan. You see? Now, karon, mutana mo, di ba akong giingon sa inyo ganina, nga dili ang iyahang gitawag nga trip to heaven, ang iyang boastings diri. Kaya klaro niya, unsa man ang iyang boastings, mga kaigsuonan. Nasa ang iyang boastings is na sa verse 12. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. So, unsa ginabasabot ni Paul? Bisan pa, og na ako'y torn in the flesh. Bisan pa, og grabe ang akong kaluya. Gigamit yapon ko sa Ginoo nga makabuhat og mga signs of apostleship. Nagyapon ko'y wonders, mighty deeds na buhat sa inyong atubangan to prove that I am a real apostle. Luyo sa thorn of the flesh. Luyo sa kaluyahon. Mo nang boasting ni Paul yan. You see? So, sa man ang implication itong maangkon, mga kaigsuonan. It means, even there will be suffering sa imong kinabuhi. Even there will be doubt sometimes. Doubt kasi mong gagalingon. Labi na bitaw, there are times, mga kaigsuonan, di ba, after sa wali, dapat mag-encourage ka. But sometimes, after sa wali sa pastor, muna mag-down. Muna mag-down. Because the preacher talk about holiness, talk about serving the Lord. And di mo ma-realize, di na ako na makabuot. Di na ako na makaya. You see? Ato makita, mga kaigsuonan. Again, tinuod di na mo makaya. That's why you are here. That's why you're serving the Lord. Kaya hindi mo makaya. And we are serving Him because of His power. Nagyatag sa Lord. His grace. Kay kung ang tao nag-serve pas Ginoo because they deserve it, ugma dayon muli ug bukid nun. Ano man, I don't deserve it. You see? Nay mga tao nga moingon nga, pastor, dili ko musin pa pastor. Ano man, ay kung kabalo lang ka sa akong mga binuhatan, kabalo lang ka sa ako ang gitawag ng akong mga kaagi, we still have room for another sinner in our church. Because we are all sinners in the church. But you must realize and recognize your weakness first. Lord, yan di ko bidool sa mga Ginoo kay luya ko. I am weak, Lord. I come to you. You help me, Lord. You bless my life. You help me. So mga kaigsuonan, this is what it means when you are weak and you are strong. Stronger. God will discipline you, mga kaigsuonan. And God will help you realize that you are not the hero of your own faith. Kaya sa una, ingon pa niya, akong pagtuan niya, when I am weak, then I am strong. Meaning, ay, bahalag magkaluya-luya mo, palahutay ko. Mga bitaw, nakasentro sa imo ha? Nakasentro sa imong pagpaningkamot. Nakasentro sa imo ang gitawag nga endurance. No! Nakasentro di ay sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. And only by His amazing grace, mga kaigsuonan. His amazing grace. And despite of all those weakness that Paul had sa iyang kinabuhi, he was used by God mightily because he recognized maluya di siya. Kadiday niya makaya. Truly, when Paul was weak, he was stronger. Indeed, because it is the power of God nag-work sa iya. So, igsoon, today, God wants to work sa imong kinabuhi. You're a wonderful person. You're a wonderful person.
Not because of who you are, but because of who your God is. You can succeed sa imong kinabuhi. Igsoon, remember this. Kung sa man ang imong ginaproblema karon, maybe sa mga na problema sa imong trabaho, sa mga na problema sa inyong pag-eskwela, sa inyong thesis, sa inyong kwarta, sa ba? You can succeed in the name of Jesus, not because you're strong, not because you're smart, but because the grace of God nasa imo. Hold on to that grace sa Ginoo. Lord, declaim na ko Ginoo, magmadaugon ko Ginoong Diyos because I believe in you. Salig ko sa imong amahan. Tagay kong kusog, tagay kong wisdom. I am a sinner, I am very, very weak, but your strength is sufficient for me, Lord. Help me. Na malahutay ko Ginoo. So, igsoon, don't forget, this church is composed of imperfect people. I am not perfect. You are not perfect. And sometimes we will be discouraged. Kaya di ta sure. Angay ba akong mag-serve sa Ginoo sa akong kinayahan? Pananglitan usahay, gikan ka sa imong school or sa imong trabaho or sa imong pamilya, and there is something bad happen. Naiaway na itabo ba ka aron? Nailalis na itabo ba ka aron? Nakabuhi ba kang istoryang di maayo sa uban? Nakabuhi kang istoryang di maayo sa imong kauban sa trabaho? Abot imong simbahan, nakaingon ka. Lord, di na ko angayan mag-serve sa imong Ginoo, tungkol sa akong nabuhat Ginoo, higala igsoon, hospital ni. Kung kinsa na disgrasya, dapat manig hospital. Di ba? So meaning mga kaigsunan, nakahimo kang daotan. Nakaistorya kang di maayo sa imong isig kaingon. Meaning, disgrasya ka. Ama ka mo paingon sa hospital. Ama hospital sa mga sala. Simbahan. And serve the Lord there. It means, mga kaigsunan, when you have fallen, narasmag ka sa imong ginabuhing Kristohanon, it means you need the church more. Kaya kung naitaw nga bangga, karon sa nagmotor na bangga, na disgrasya, di kita siya madali, dalawang hospital, dili na siya madali. Magatugoy niya sa hospital, kaya kabalo siya, na dito ang panabang. So mga kaigsunan, when you feel down, when you have committed sin, when you have told something dili maayo sa uban, nadasmag ka, the best place to go is church. Why? Because it's our hospital. Hospital, mga kaigsunan. You see? I am not the doctor. I'm just the nurse. I'm just the nurse. Tingkatod lang tambal. Tikkuan lang. Why? I'm trying to connect to the healer na si Jesus Christ. So, igsoon, remember this. Yes, you are weak. You don't have strength. But your God is strong. Malayo pa dito unanan. Let us pray. Father in heaven, Lord, we come to your throne of grace this morning. Salamat Ginoo sa inyong kayo. Imong gugma ang gihatag ka namon ahan. I pray that you would bless these people. I pray that you would empower these people, Ginoong Diyos. Ligo nami kay wala mabuhat wala ikaw Ginoo. Lord, tagay mig reassurance sa mga kasing-kasing karon Ginoo. That even there are times that we fail you. We fail to follow holiness. We fail to serve you. We failed in our prayer life. We failed in our Bible reading. We failed in the fruit of the Spirit. Dapat makita sa mga ginabuhi, we failed, Lord. We are weak. But Lord, thank you for the reassurance that the fact that we fail is the reason why we must serve you more. We must stay in the church more. Because you will heal us. Kaya ikaw mong healer, Ginoo.
Salamat amahan, dili day rason nga mobiya mi because we failed. Mas rason day Ginong Dios nga mukling mi samot sa imo because we are weak. And the only reason we survive is because of the grace and the strength nga imong gi-provide. Lord, bless these people, Lord. Help us to love you more and to serve you more, Ginong Diyos. Ikaw na'y bahala ka na mo, amahan. Huwag hindi mabuhat kung wala ikaw. Continue to heal us, Lord. In Jesus' precious name. Amen. Please look for a partner and talk to God with someone. Magpuhay ta. And afterwards, kung giyang nyo si Brother Lawrence na mo sa tubangan para pag-close ato ang panimbahon, pinaagi sa prayer. Talk to God. Talk to God mightily. Maybe I would like to hear 2 prayers tonight. Brother Verlo, Brother Lawrence. Afterwards, prayer sa tanan. Both of you, puli-puli mo, you pray. There is a atubangan. Thank you and God bless you.